Lakad dito, lakad doon. Nauubos ang pera sa kakapamasahe. Nagbabaka sakaling may mapasukang trabaho. Sandamakmak na trabaho sa classified ads, pero hindi naman sigurado kung ligtas bang pasukan ito. Ganito ang mundo ng mga taong naghahanap ng trabaho o mas kilala sa tawag na job seeker. Gaano ba kadali ang maghanap ng trabaho sa ngayon? Si Cristomo G. Buda Jr. nakatira sa Ames Barrio, 72 years old. Nagtatrabaho bilang isang bantay estudyante sa Marolat Elementary School. Nakakuha ako ng trabaho dahil sa yan ng kuya ko ni Mayor Rex Gatsalyag. Seminar kami ng 3 araw sa traction center. Kapag nakapasa ka sa 3 test na ginawa, pwede ka na magtrabaho. Natawid namin ang mga estudyante sa kalsada, tapos kapag hindi nasusundo ng ang bata, ihatid namin sa bahay nila. Nagtatrabaho ako para makatulong sa aking pamilya, pagbili ng aking maintenance. Mahirap nang maghanap ng trabaho noon, lalo na kapag walang pinag-aralan na ngayon. Madali lalo na pag galing sa gobyerno. Pasalamat ang aking sarili sa gobyerno dahil kahit na matanda na ako ay binigyan nila ako ng oportunidad na magkaroon ng trabaho bilang ganti. Makaasa sila na gagamparan ko ang mabuting aking trabaho. Ayon sa pinakahuling tala ng NSO noong 2014, nasa 94% ang rate ng employment, samantalang nasa 6% naman ang rate ng unemployment. At isa sa mga dahilan kung bakit hindi bumababa ng tuluyan ang rate ng unemployment sa Pilipinas ay ang mabagal na proseso at kasalatan ng trabaho sa bansa. Sa Valenzuela, isa sa mga 5 haligi ng mabuting pamamahala ay ang trabaho. Sa katunayan, nagtatag sila ng ahensyang tutulong sa mga Valenzuelano makahanap ng angkop na trabaho at upang maging solusyon sa suliranin ng kawalan ng trabaho sa lungsod. Ang Job Generation Office. Well, ang Job Generation Office which was created in 2013 under the executive order ng Rex Gatsalyag. Ginawa itong office to oversee yung mga ibang department na nagtatrabaho patungkol sa job generation. For example, under ng sinang ito ay yung PESO, Public Employment and Service Office, si Livelihood, si Cooperative. Job generation is the one handling na naman ginagawa and sees to it na they work hand in hand para makatulong o lalo pang malakas ang serbisyo patungkol sa trabaho. Well, hindi direktang nag-a-apply sa job generation na kaya nasabi ko sa iyo, ito yung overseer. Ang dating proseso is nagpupunta ang job seeker sa PESO. Ito sila nag-aaral ng trabaho. Then, PESO will find a job opening or job vacancy for them. Then mag-a-apply sila. Then it's up to the employer kung qualified sila. Well, sa Job Generation Office, we created a website which is called the Valenzuela Trabaho.gov.ph. Ito ay job portal where nagme-member ang employer and also yung mga job seeker. And from there, pag nag-member sila,
makaka-click sila ng mga job posting. Hindi yan sila pupunta po sa PESO kasi it is online. So, paano ang progreso nito? Unang-una, they should log on to the website. Okay? At tapos, merong icon doon. Kung sila employer, they will just click the icon for employer. Kung sila naman ay job seeker, they will just click the icon for job seeker. Yeah. For example, you're a job seeker, na-click mo yung icon bilang job seeker ka, merong mga certain information na kailangan i-fill out. Yung mga importante naman, di ba? Yung pangalan mo, address mo, age mo, skills mo. From there, na-invitation ka maging member, okay? Pag isasubmit mo yun. Then from there, kakaroon ka tinatawag ng temporary tracking number. Yung temporary tracking number ay ililista mo, then you will go to our office, okay, to get your ID at ma-access na yung account mo sa website. So kung nakikita ninyo, dito sa opisina namin, may mga nagpupunta at may mga computer dyan, meron kinukunan ng travel. Yun yung mga nag-apply through online, then they got their own tracking number, pupunta rito, tapos i-retrieve namin, kukunan namin sila ng trato, makukuha na ID na. Once they get their IDs, pwede na silang umuwi and very convenient na mag-log on na sila ron, remember sila, maglalabasa na yung mga job vacancies na gusto na para sa skills nila. So, mag-a-apply na sila, then masagot na si employer, then it's up to them kung ano mangyayari sila. So, dito pinabibilis natin ang proseso ng paghahanap ng trabaho. Ligtas to. Ang isang sa maganda rito is ito ay handog ng ating city mayor sa mga taga-Valenzuela. Actually, exclusive lang ito para sa mga na job seeker. Okay, so kahit paano, ang mga members ito, alam namin na puro taga-Valenzuela. Nakakatulong sa pag-aanin ang paghahanap ng trabaho. So in a way, this is a solution. Yeah, this is a breakthrough. Lalo-lalo na sa city government. Kasi ito yung pinagmamalaki natin. Ito lang first in the Philippines. LGU managed website, job website, job portal. We invite employers to be members for free. Absolutely free. Mga feedbacks, mga natatanggap, masaya-masaya sila. Kasi bilang sa nagtatrabaho sa public service, isa sa kasiyahan mo yung na-appreciate mo, tinutulungan mo yung ginagawa. Pagpayo ko sa mga tao na siyempre, trabaho, don't lose hope. Although, siyempre, it's a very stiff competition. Huwag kang mawawala ng pag-asa, knowing that you have a city government na talagang tumitingin sa pangangailangan ng kanyang estudyante. At patungkol sa paghahanap ng trabaho, nandito ang pag-eskwela-trabaho.gov.ph and first LGU managed website at mapabilis ang trabaho. Itinituring na mahalaga ang oras sa mga job seekers dahil ang bawat hakbang, ang bawat requirements na ipinapasa, ang bawat wanted at hiring na nakapaskil at ang bawat pagbabakasakali ay may katumbas na pag-asang magkakaroon sila ng trabaho na siyang magiging tugon sa kanilang pang-araw-araw na pangangailangan at sa kasiguraduhang maliligtas sila sa lumalaganap na kahirapan. Kung mabilis lamang ang pagkakaroon ng trabaho, tiyak ang pag-unlad at pag-asenso ng bayan.